Okay pa. Happy birthday. Thank you. Ilang taon ka na ngayon? Actually, this is an ambush interview. Gumawa ako ng mga ilang katanungan kasi ilang taon ka na ngayon? 60. Itetest ko muna yung yung memory kung talagang sa edad mong yan hindi ka pa makakalimutin. Kailan yung birthday mo? January 12, 1966. Kailan ang birthday ni Mama? December 29, 1963. Kailan ang anniversary nyo? March 30. Maririnig ni Mama yan. March 30, 1984. Sige, titingnan natin kung tama yung sagot mo. May price? Wala. May prize ka kay Mama. Ilan ang mga anak mo? 3. Tatlo? Babae. Sabihin mo kung sino-sino. Isang babae, 2 lalaki. Si Rochelle, pinakamagandang babae. Nag-iisa. Nag-iisa. Si Raymar at saka si Renzo. Ilan ang apo mo? 3. Sino? David Gideon Lian. Sino yung mga manugang mo? Darwin Duo. Tsaka si Lea Manzala. Sige. Anong paborito mong kulay? Actually, favorite color ko talaga, yung para bang blue. Pero attract ako sa brown. Pero naisot ko white. Sige, dito na tayo sa seryosong katanungan. Kumusta ang pakiramdam na magsi-60 years old ka na? Maraming pagbabago. Kagaya ng? Kagaya ng minsan, sumasakit ang likod mo. Pero feeling ko naman ngayon para akong malakas Ayan, 60 ka na. Yeah. Next, gaano mo ka-love si Mama? Si mama mo, I love so much because love you. Serious one mo. Next. Ano ang pinakamahalagang aral sa buhay na natutunan mo sa loob ng 60 o 60 taon ng iyong buhay? Siguro ang pinaka malaking aral na natutunan ko sa buhay nung mag-asawa ko. Doon ko nakita kung paano mabuhay ang buhay may asawa. Kung gaano kahirap magpalaki ng mga anak, kung paano mo sila tuturuan ng tamang direksyon ng buhay nila. Yun ang natutunan ko at doon ako naging matibay, matatag kasi nakita ko yung hirap ng mga magulang ko sa amin. Kaya pinangako ko sa sarili ko, yung hirap na dinanas namin noon, hindi na dadanasin ng mga anak ko. Next. Ano ang pinakamasayang alaala mo bilang ama? Ang pinakamasayang alaala ko bilang ama, nung ipinanganak yung panganay ko, yun ang masaya ko na di ko alam kasi isip ko, may anak na ako. Tapos nung naisilang aking anak na si Lucian, napaka-liit, pero napakaganda. Kahit pang siya nung araw. Okay. Ano ang pinakamahirap na pinagdaanan mo at paano ka tinulungan ng Diyos? Ang mahirap na pinagdaanan ko noon, nung si Raymar nasa magtatatlong taong o 2 taong yata. Nag-taitso ka siya. May may sama ng panahon. Bumaba sa atin. Sa silong lang kami nakatira.
walang tigil ang tahit sukan niya. Wala kami magawa, malaki tubig, walang masakyan. Lubog ang ano nun, mga bebe. Yun ang pinakamahirap na napagdaanan ko noon. Pinagpipray namin si Raymar, wala na kaming magawa sa kanya. Halos yung bata, wala nang boses sa kakaiyak. Magdamag kaming walang tulog. Pero sa awa ng Diyos, nakasurvive si Raymar. Ngayon, naging seaman. Ano ang maipapayo mo sa amin bilang iyong mga anak? Siguro, ang gusto ko sa mga anak ko, yung nagkakasundo sila. Ano man ang problema dumadaan, hindi mo mawala. Dapat pag-usapan. At hindi maalis sa kanila yung pagmamahalan bilang magkakapatid. Paano nagbago ang pananaw mo sa buhay mula noon hanggang ngayon? Ako'y mula nang nakakakilala sa Panginoon, maraming nabago sa buhay ko. Sabi nga nila, the way you talk, the way you move, the way you like. Wow, English. Siyempre, binago ka ng Panginoon sa lahat ng bagay. Ano ang kahulugan ng pamilya para sa'yo? Family is love. Ang pamilya yun ang sandigan eh. Yun ang nakakapagpatibay sa bawat isa. Ayun, pamilya yun. Ano ang pinagpapasalamat mo sa Diyos sa edad mo ngayon na 60 ka na? Malaki pasalamat po sa ating Panginoon dahil hanggang ngayon, sa edad kong 60, malakas pa ako. Ang daddy ko kasi, ay tatay ko noon, 45 years old lang siya, wala na. Ako masaya ako, nakikita ko yung mga apo ko, yung mga anak ko. Ayun, napakasaya ko sa Ba't wala sa itsura mo yung 60? Masaya ka? napagod na ako eh. Ano ang panalangin mo para sa aming pamilya mo sa mga susunod na taon pa at sa sarili mo? Nawa, bigyan pa ako ng lakas ng Panginoon. Ang aking mga anak hindi nagkakasakit. Lagi silang ligtas. Saan man sila naroon. At lagi nilang pangawakan ng salita ng ating Panginoon. At doon sila magpakalakas sa salita ng Diyos. Ano man ang kanilang pagdaanan sa buhay. Yun ang kailangan natin. Ano ang isang pangarap mo na gusto mo pang matupad? Pangarap ko siguro, halimbawa, makita ko si Raymar na may pamilya na siya, gano'n. Yun ang gusto ko kasi siya lang yung walang asawa ko. May hinahangad ka pa ba sa iyong buhay ngayon? Ako, sa ngayon, okay na sa akin yung yung makita ko lang na nagkakasundo yung mga anak ko, nagmamahalan sila. Yun ang hinahangad ko. Makita ko silang nagkakasundo, nagmamahalan. At kahit pa paano magiging stable ang kanilang kalagayan sa buhay. May hanap mo silang maayos. At hindi sila nagkakasakit na. Sa mga nakalipas na taon, may mga bagay ba na pinagsisisihan ka at bakit? Siguro pinagsisisihan ko noong mga panahon bata pa ako sa mga magulang ko. Kasi nung ako'y bata, palasagot ako sa tatay ko. Minsan nag-aaway kami, minsan nagkakaroon kami ng matinding awayan, nagkaka-aksyonan kami. Hindi ko alam na gano'n lang tatay ko pala, na maikli lang ang buhay niya. Yun ang pinagsisihan ko kasi hindi kami masyadong nagkakasundo nung nabubuhay siya. Lagi kami nag-aaway. Kung nagkaroon ka ng pagkakataon na nakapagtapos ng pag-aaral, ano kaya ang profession mo ngayon? Siguro kung ako yung nakapag-aaral, teacher.
Bakit? Gusto ko kasing magturo eh. Magturo ng leksyon. So, Talaga? Ano ang wish o panalangin mo sa sarili mo at sa susunod na kabanata pa ng iyong buhay? I wish for myself, siguro yung healthy, na makapaglingkod ako na walang iniindang sakit sa katawan at patuloy akong bigyan lakas ng Panginoon. At someday makita ko maganda yung kinabukasan ng mga apo at anak ko. Kung gagawing story ang life mo sa isang book, isusulat nila o kaya gagawing pelikula, anong gusto mong maging title nito at bakit? Siguro gusto ko maging title yung My Dreams Comes True. Bakit? O kasi nung araw, marami akong pangarap sa buhay. Kasi nakikita ko nung araw, yung mga magulang ko, maagang nagkasakit. Napakahirap ng buhay namin. Kami yung pinaka-poor of the poorest sa lugar namin. Kaya marami akong gustong magawa sa buhay ng panahon yun. Marami akong pangarap. Kung ihahalid tulad ka sa isang bagay, halimbawa puno, or aklat, or kahoy, ganyan, anong klase kang bagay? Para ko siguro para akong libro. Bakit? Libro, don't judge the book by its cover. Maraming nakasaad doon. Kasi? Kasi sa mga pinagdaanan ko sa buhay, Anong gusto mong itanong sa sarili mo? Ngayon. ano yung gusto kong itanong sa sarili ko? Paano ko ba tatanungin sa sarili ko? Gutom ka na ba? Hindi pa naman eh. Ayaw, di ma. O, anong gusto mong itanong sa sarili mo ngayon? Kaya ko pa ba? Bakit? Kaya ko pa. Kasi kasama natin ng Diyos. Hindi niya tayo iwan, hindi po babayaan. Kaya natin. Amen. Bilang isang ama, bilang isang lalaki ka ba pa? At bilang isang naglilingkod sa Panginoon, anong mapapayo mo sa mga kabataan or sa mga apo mo o sa aming bilang yun, sa mga mag-asawa or sa darating mo pang magiging manugang kung sakali? Siguro sa mag-asawa, kayo ang nagiging ehemplo ng mga anak niyo eh. Kaya kung kayong mag-asawa, umayos kayo. Ipakita niyo sa anak niyo yung determinasyon niyo sa buhay. Yung pagmamahalan niyo. Yun ang makikita dapat ng mga anak niyo, yung pagmamahalan niyo. Ayun. Sa mga apo ko naman, makinig kayo sa magulang nyo. Bata pa kasi kayo. At lagi nyong sundin, pakinggan ng sinasabi ng magulang nyo. Yun ang pinakamahalaga eh. Kasi ang hangad lang ng magulang, yung mapabuti sa'yo. Kung pinapag-aaral kayo, mag-aaral kayo maayos, mag-aaral kayo mabuti. Yun lang ang magagawa ng magulang nyo para sa inyo eh. Kaya dapat lagi yung pakinggan ng magulang nyo at hindi nawawala yung paggalang nyo, pagrespeto sa magulang nyo. Sa magiging manugang ko pa kay Remar, kung may balak pa siyang mag-asawa, hindi pa naman nahuhuli, mapalad ang babaeng mapapangasawa ni Remar. Kasi napakabait ni Remar, masipag, maunawain, mapagmahal sa kapatid, sa magulang. Yun. At higit sa lahat, guwapo, kamukha ng atin yan. Gawa mo lalaki. Kaya naman magkamukha.
Anong pinaka-paborito mong life verse o memory verse sa Bible? Siguro yung mga awit 55, talatang 22. Ang sabi kasi doon, ibigay mo ang iyong pasan sa Panginoon at kanyang aalalayan ka at hindi niya hayaan makilos ang matuwid kailanman. Yun ang isa sa mga paborito kong verse.